Mami, tawag ng mga anak nila. Sabi nga nila, nagiging kumpleto ang pagkababae ng isang babae pag nanay na siya. Ang saya-saya mo nga nung sinilang siya. Ayaw mo ipahawak sa iba, iwang saglit, baka malingat ka paano siya. Labas na ang mga tissue. Sa bisig mo, kalong-kalong siya. Hanggang sa dumating yung araw na kailangan iwan mo muna siya at may ibang bansa para sa kinabukasan niya. Homesick, mangungulila sa anak niya, ang kalaban ng isang inang malayo sa anak niya. Lihim kang nakamasid sa mga amo mong masaya, kalaro ang anak nila, nang di namamalayang lumuluha ka na pala. At nananabig ka lalo sa kanila. Isang araw may nag-chat na isang ina, umiiyak na tulungan siyang ipagdasal ang anak niya. Di man ako ina, pero ramdam ko yung sakit at bigat na nararamdaman niya. Meron ding pinabasa yung hinaing ng anak niya. Sa murang edad, dumadaan sa depresyon dahilan para mapasama sa masamang barkada sa kadahilan ng nangungulila sila sa kanilang ina. Masakit sa isang ina yung pakiramdam na gusto mo na lang lumipad pa uwi para yakapin at makasama na lang sila. Yung kahit anong paliwanag mo dahil sa murang edad nila, kulang pa rin para maunawaan nila yung kadahilanan mo bilang isa, ina, bakit malayo ka sa kanila. Kasi ang gusto lang naman nila ay makasama ka. Ang inisip mo ang kinabukasan nila, pero kung kailangan nila yung presensya ng mama nila. Masakit, mahirap, durog ang puso ng isang inang malayo at nangungulila sa anak niya. Dating pangarap mo magtrabaho sa ibang bansa para sa kanila. Pero nung nandito ka na, nung namimiss mo na sila at wala ka nang magawa sa sitwasyon mo dahil malayo ka sa kanila, handa ka nang iwan yung unang naging pangarap mo noon para makabalik, para magkita lang sila. At nung graduation nila, awang-awa ka nung nakita mo walang nag-aasikaso sa kanila. Kusot na damit, hindi na ayos na damit, na buhok, patang tinupi, hindi man lang natupi. Masaya ka dahil nakatapos sila ng elementarya, pero nung buluha kang nakamasid sa larawan nilang dahil isa namang mahalagang okasyon na wala ka sa tabi nila. Nakapitan ng CCTV para kumita sila lagi. Pero ayaw pala nilang nakikita at napupuna lagi. Yung mga batang puro mama dati, ngayong ayaw na nila na sila ay yung baby. Lumalaki silang malaka, lumalaki silang malayo ang loob sa mama. Nahihirapan ka rin ba sa pagigisiplina sa kanya? Sa pagre-rebelde niya? Nasasaktan ka sa sitwasyon niya at wala kang magawa dahil nasa malayo ka? Ina, kung nagawa mo na yung dapat mong gawin, panahon na para isuko mo siya sa tunay na nagmamayari sa kanya. Ang Diyos, Ama na may kapangyarihan na baguhin siya. Kaya ina, kumanatag ka na, may gagawin siya. At para sa inang uwi-uwi na pero hindi pa kalooban ng Diyos Ama, alalahanin mo, anak din sila ng Diyos Ama, na kung paano yung pag-alala mo para sa kanila, mas lalong ang kanilang Ama na sa kanila ay lumikha. Di man sila abot ng yakap mo, abot naman sila ng panalangin. Amen. Pagkatiwala mo sila sa Diyos Ama, di man natin kontrolado yung mga nangyayari sa kanila, panatag naman tayo dahil matapat ang siyang nangako sa atin. Amen. At kung nahihirapan ka na, alalahanin mo muli, ako
pangarap mo para sa kanila. Ang dahilan mo, bakit iniwan mo sila at nagsasakripisyo ka? Bilang isang ina na mananampalataya, hayaan mo ng salita niya magiging gabay mo sa bawat desisyon mo. Hindi emosyon. Piliin pa din mag-emosyon para hindi manahig ang emosyon sa pagpili ng magiging desisyon. Nung iwan mo sila, dapat matapang ka. Malakas ang loob, malawak ang pag-unawa, at mas lalong malalim na debosyon para hindi madala si emosyon sa bawat mga sitwasyon. At para sa lahat ng ina na malayo sa mga anak niya, magpakatatag ka pa. Uuwi ka din at makakasama mo din sila. Pero dapat ayon sa kalooban ng Ama para wala nang balikan pa.